oil leak sa pagitan ng makina transmission saka sa axle. Ayan. So ibababa natin para mapalitan yung engine oil seal at saka pump oil seal, at magpapalit na rin tayo ng oil filter, saka lilinisin natin yung servo. Yon, magandang araw mga kamati, kumusta po kayo? Once again, welcome to my channel. Sa video ito ay mag-re-repair tayo ng oil leak ng transmission ng Accent 2012. Ang type ng transmission ito ay Gamma. Ibig sabihin ng Gamma ay meron siyang dipstick. Merong isang klase ng transmission na tinatawag na Kappa. Yun naman ay walang dipstick at siya ay CVT. Nasa ilalim ang oil pan niya. Ayan. Sabihin, pag nasa ilalim yung oil pan ay nandito rin yung kanyang oil filter. So magpapalit din tayo ng oil filter bilang bahagi ng preventive maintenance, at lilinisin natin yung servo sa loob, tatanggalin natin yung valve body para ma-check yung o-ring ng valve body kung okay pa. Yun ang chichikin natin, at masisilip na rin natin mula dun yung kondisyon ng kanyang clutches sa loob. So yun, samahan nyo ako para maibahagi ko sa inyo kung paano natin ito i-maintenance. Nilinis ko na nga pala itong housing, yung labas, kaya kung nakikita niyo ay medyo makintab na siya ng konti. So tara at umpisahan na natin ito. So una natin gagawin mga kamatik ay yung valve body servicing at saka yung pagpapalit ng filter. Okay, so tatanggalin natin muna itong oil pan. Sa pagsungkit na itong oil pan, sa pagsikwat, iwasan natin itong side na ito, yung sa may tapat ng harness, sa may connector. Ayan, yung connector na yan, diretso yung harness na yan papunta doon. Kapag dito mo yan sinikwat at tinamaan yung harness sa loob na malapad, ay mapuputol at magkakaroon siya ng mga DTC. So dito natin siya kukunin sa side na ito. Natin yung kondisyon ng magnet kapag tinanggal natin yung oil pan. Dito sa magnet makikita na natin yung kondisyon ng clutch. Ayan, yung mga ribaba. Kapag tanggal ng oil filter, meron siyang tatlong tornilyo, 1, 2, 3. Yan yung makintab niya. Ang pagpapalit nga pala ng filter nito mga kamatik, hindi mo na kailangan ibaba yung transmission. So kaya lang natin ito ibinaba dahil meron tagas doon sa pagitan ng makina at saka transmission. So magpapalit tayo ng pump seal at saka ng rear engine oil seal. Ito na yung transmission filter niya. Meron siyang o-ring. Yan, o. Kapag ibabalik niyo yung filter ay titikin niyo itong o-ring na to. Sa pagtanggal ng valve body, ang tatanggalin nating mga tornilyo ay itong lahat ng nasa gilid na ito. Yan. Pero itong side na ito, itong 4 na piraso, 1, 2, 3, hindi nakasali ito, no? So dito lang sa gilid, ito may kulay itim, yung gilid na to papunta rito, itong may dalawa na to sa bandang loob, saka ito, dalawa, at paikot papunta rito. So tatanggalin din natin itong 14 na tornilyo na ito, at saka itong selector, at tatanggalin natin itong harness na malaki. Pagtanggal nito, meron siyang diinan dito, i-press mo lang yan. Pag natanggal mo itong wire na ito, hindi mo na kailangan tanggalin itong isa. At pag natanggal mo itong mga tornilyo, mabubunot na yan. Kapag luluwagan naman natin yung selector, gamitan natin ang stopper para hindi maputol itong shafting. Yan. Ayun. Tinanggal natin at saka yung 14. Ayan,
Natanggal na lahat natin ng mga tornilyo sa gilid. So, pwede na natin bunutin yung valve body. Nakita nyo, naiwan yung tornilyo yung apat dito. Yan. Hindi kasali yan. So, dito sa loob ng housing, pagka natanggal yung valve body ay may makikita tayo mga servo. Servo cap. At meron dalawang o-ring dito at meron isang oil seal dito. So makikita na natin yung kondisyon ng clutch niya kung may sunog siya. Ayan. Ito naman yung kanyang harness. Ito yung sa reverse niya. Ito. Double spring siya. Kulay green ang kulay. Ito nasa gitna. Forward. Ito sa forward. Kulay puti naman ang mga pintura niya. Double spring yung nasa gitna. Yung nasa gitna na to. Double spring. Walang baliktaran ito. Meron siyang teflon ring dito. So ito yung chinecheck natin. Kung ano na, sira na. Nagiging cause din kasi itong mga kamatik ng delay shifting kapag kasingaw itong servo cap na to. So dapat ito chinecheck. Ayan. Ang mapansin nyo, single spring siya. Wala siyang nalaglag sa loob. Ayan. So yun yung nasa magkabilang gilid. Makita nyo, sobrang dumi ng loob. Oh. So kaya ko tinanggal ito para matanggal yung dumi na yan. Malinis natin. So single spring din. Nasa gilid. No? Dumi oh. Ayan. Okay pa naman yung kondisyon ng mga clutch nya. Wala pa siyang indikasyon ng sunog. So, lilinisin lang natin at saka natin ibabalik. Ikin din natin itong mga o-ring na to. Kapag malapad na siya at wala ng tensyon, ay palitan natin. Sa valve body servicing mga kamatik, mapansin nyo itong connector natin sa mga sensor. Umuga na siya. Ibig sabihin, maluwag na yung connector. Ganon din dito sa kabila. Itong mga sensor na to. Mapasin nyo yan, mga alog na, kumakalog na yung connector natin. So tatanggalin natin ito para ibuka yung kanyang dalawang terminal at nang sumikip ulit itong tensyon ng ating connector. So yun ang pagsiservice nya, ganun ang pagsiservice. At saka lilinisin natin itong buong katawan ng valve body at pwede na natin ikabit. So pakita ko sa inyo kung paano yung paghihigpit. Ang pagtanggal nya, gamit tayo ng manipis na ganito. Pasungkit. Ingatan natin tong housing kasi malutong na ito. Singitan lang natin siyang ganyan. Yun. Agad na. Ito namang malaking connector na ito, may sungkitan siya sa pinakang gitna. Nasa gitna na yan, dyan. Tulak mo lang yan pataas at mahuhugot mo naman siya. Yan. So, ingatan natin na madaganan itong harness kasi masila na to, marupok na. Tanggalin natin isang-isa to. So yung connector, yung pinakang terminal niya, ibubuka lang natin siya ng paganyan, paglayuin lang natin. Giging cause kasi ito ng shift shock, yung pagka naglulos connection. Yan o. Kaya isa na yan. Masyado nang magkalapit. Pag mahigpit ang tensyon niya, kahit malubak-lubak yung sasakyan, hindi siya magkakaroon ng shift shock. O magkakaroon ng loss connection. Okay, pwede na natin ibalik ito. Malinis na. So, unahin natin dito sa maraming sensor. Ganyan ang posisyon niya, no? Yun, mahigpit na siya ngayon. Hindi na siya kakalog-kalog. Okay.
Ito namang servo cap natin, meron siyang Teflon ring. Ayan. Gagawin natin dito, tatanggalin natin at ibubuka natin siya ng konti. Sikapin din natin kung malutong na. Ayan, mapasin nyo, kapit na siya. Oh. Ayan, katulad niya, no. Titingnan natin kung malutong na siya, buka-bukahin natin ganyan para sumipa yung tensyon niya. Saka natin ibabalik. Ayan, so mapansin nyo, nakalabas siya ngayon. Oh. Kanina nakatiklop siya. So isa-isahin natin ito. Kumakapit kasi yung pinakandugtungan niya. Yan, mahirap siyang bumuka. Kung kumapit na, natulog na yung dugtungan, masyado na siyang ikong, hindi na maka-perform ng, hindi na siya maka-seal. Minsan nadidelay yung ating reverse o kaya yung first gear dahil singaw itong servo. So dapat ito inuunat yung Teflon ring. Yan, malaro na siya. Bigyan ko kayo ng isang tips kapag nakakabit itong transmission sa sasakyan at tatanggalin nyo itong servo. So ibig sabihin kung nandito ito malalaglag, ano, pagka nilagay natin ganyan ay malalaglag siya dahil nakataob itong transmission. Ang gagawin natin ay lalagyan natin ng grasa sa magkabilang dulo itong spring. Grasa dito, tapos isaksak ng ganyan para kumapit siya, at grasa din dito para pag nilagay nyo siya doon sa butas ay kumapit din naman. Dapat malinis na malinis at tuyo itong ating servo para kumapit yung grasa. So yun, para hindi kayo mahirapang magsalpak kapag nakakabit itong transmission doon sa sasakyan. Single spring sa gilid ito. Yan. Single siya. Double spring. Kulay green yung ulo. Dito naman siya sa taas. Reverse ito, reverse. Single spring ulit sa kabilang gilid, dito naman. Tapos ito double sa gitna siya. Okay. Kaya nagpalit tayo ng o-ring at saka nitong seal. Kasi yung isa flat na yun dito at ito malapad na yung isa. Saka yung seal. Kataob. Ito naman, kung nandun sa sasakyan din yung ating transmission nakakabit, talagyan natin ng grasa para dumikit. Tignan natin yung ating ball body dito sa gilid. Okay. Ating selector. Meron siyang puntil. Yung puntil na yun nakalagay dito sa pinaka-release. Yan. Napataob siyang ganyan. So ito pang mapabilis lang ng paghigpit ha. Hindi natin tutuduhin. Dapat lang. Okay, okay na harness. Yun, tumunog, nag-click. Balik natin itong ating selector. Paghigpit, kontrahan natin yung arm para hindi maputol yung rod. Okay, higpit na yan. Filter may o-ring na kulay green. Importante yan para makahigop siya.
Okay. So may magnet siya, dalawa. Para dito sa puwet ng filter. Ayan. Ayan. Okay, lagay na natin. Palit naman tayo ng pump oil seal. So turo ko kayo kung paano yung pinakamadaling pagtanggal nito at saka kung ano yung dapat check-in dito sa pump, sa kondisyon ng pump. Okay? Gamit tayo ng combination wrench sa pagtanggal nitong oil seal. Ganito lang siya, sisingit ko lang siya dito sa gilid. Minsan mahirap tanggal nito kasi dumidikit yung pump seal niya. Ayan, makawang na. Yun. So dito naman sa pump oil seal mga kamatik, dahil may tagas ito sa pagitan ng transmission at makina, so ang isa sa pinaka-suspect natin dito na at pinagdududahan natin na pinanggalingan ng tagas o ng leak ay yung ating pump seal, itong pump seal na ito. So hindi pwedeng ito lang ang nandito lang yung concentration natin. Dapat checkin din natin yung kondisyon ng pump bushing. Aluminum coated siya. So titingnan natin yung loob niya kung medyo nangitim na ba. Tapos dito sa gilid na ito, itong gilid ng bushing na ito, ay tingnan natin siya kung nakaangat na. Kapag umangat yan, tapos ay nakita natin na maitim yung gilid niya, ibig sabihin niya na umikot na yung bushing. So kailangan nating palitan yan, yung bushing na yan, kung meron tayong mabibili. Kung wala naman, ay papalitan natin yung pump assembly. Yun ay katulad rin ng pag-check natin dun sa ating torque converter. Yung pag-check dito sa kondisyon ng torque converter na ito ay kapag ito'y nakita natin na may mga guhit-guhit na, ibig sabihin ay kumapit yung pump bushing dyan at ito'y umikot, nawala yung pinakang upuan, ibig sabihin ay palitin na yung bushing o yung pump assembly. So yun yung mga bagay na dapat nating alamin o check upin sa pagre-repair ng tagas sa pagitan ng makina at transmission. Papalitan din natin yung rear engine seal nito, yung crankshaft oil seal sa likod, para masigurado natin na wala talagang tagas pagkatapos na ating mag-repair. Okay, so palitan na natin ito. Ito na yung ating bagong transmission pump seal. Part number niya 46131-36002. Applyan natin ng grasa yung pinakang lip seal niya para kung hindi natin malagyan yung shafting ng torque converter ay meron na tayong pauna dito. Ayan yung settings naman niya. Level lang siya rito sa labi. Hindi naman siya lalagpas kasi may stopper yan sa loob at saka makapal yung ating pump seal, makapal at sagad lang siya dun sa looban. So hindi siya sosobra. Ito namang axle seal natin, meron siyang dalawang kulay. Kulay pula at saka kulay blue. Ayan, Pero huwag kayong makompuse sa color coding nito. Kahit na magkaiba sila ng part number at saka magkaiba ng kulay, ay magkaparehas lang ang size nila. Meron lang siyang lugar kung saan nakalagay, katulad nito. Itong pula na ito yung para sa harapan. Ito naman para sa likuran naman yung blue. Pero okay lang siya, parehas lang siya ng laki. Kung halimbawa makabili kayo ng parehas blue o kaya parehas pula, parehas na parehas lang yun. Walang pinagkaiba yun. Para hindi kayo makompuse dun sa kulay, baka may pagkakaiba. Walang pagkakaiba yun. Kulay lang. So yun, kabit na natin ito.
magtanggal, patagilid lang dito mga kamati ko. Kulang lang natin siya paloob na ganyan. Yan o. Dali siya magtanggal o. Yan, dapat matulak natin itong lugar na ito pag ganun. Para lumuab yung ating oil seal. Meron siyang grasa doon sa lip seal, ayun, kung makita nyo maputi. Grasa yan. So hindi na natin kailangang lagyan ng grasa. Okay. Kabit na. Tayo ng inhibitor switch kasi meron itong kaldag o tinatawag na shift shock sa drive at saka sa reverse kapag nakahinto yung sasakyan. So kadalasan ang problema nun ay pagka ganun na meron siyang shift shock sa reverse at saka sa drive, kapag nakahinto yung sasakyan o naka-idle ay ito yung naglulos contact, ano. So papalitan natin ito. Ito naman yung ating bago. Ang part number niya ay 42700 23010. Yan. Tingnan natin kung magkapareho. Okay, pareho siya. Ang paglagay naman ito, meron siyang dalawang slot dito. Yan, parang gata na yan. Kuadrado. Yan. May tapyas yung shafting. Pero dito sa loob ng ating drive, meron din siyang tapyas. So itatapat natin to siya doon. Huwag natin pwersahin na hindi nakatapat tapos ipipilitin natin itulak, masisira. Temporary natin ilagay yung number 10, huwag natin munang higpitan. Maluag lang siya. At ilagay natin tong ating selector. Kita natin itong 14. Pagtiyak na tayo dun sa sentruhan ng neutral, saka natin ihigpitan yung number 10. Ayan. Ayan. Kita nyo? Ito. Ayan. Sentro na siya. Ayan. Nakasentro yung pinakambutas niya. Ibig sabihin yan yung tapatan ng neutral, kasi minsan hindi umi-start yung sasakyan kapag hindi siya nakasentro. Papansin niya, gumagalaw-galaw yan. Ayan, oh. Kapag nakatagilid na ganyan yan, hindi nakasentro sa neutral yan, hindi aandar yung ating makina. So dapat sentro natin siyang ganyan. So lagyan natin siya ng tusok na ganyan, saka natin higpitan itong G's na tornilyo para sure tayo na naka-neutral siya. Na natin yung dipstick. Dito sa dipstick mayroong o-ring. Ayan o. Ayan. Kapag ka-flat na yung o-ring, pwede tayo maglagay ng silicone dito sa groove para sigurado na walang leak, ano. Konti lang. Yun ay kung wala tayong pamalit na o-ring. Pero kung may pamalit tayong o-ring, hindi natin kailangan maglagay nitong silicone. So lagay lang natin yung groove kasi wala tayong pamalit ng o-ring. Ayan. Saka natin ius-us yung lumang o-ring dun sa groove na yun. Ayan. So nakaganyan siya ng pwesto. Pag isinaksak natin ito sa butas, tatakbo yung silicone dun sa housing. Sisentro siya dun sa groove. Lagyan na natin. Yun, ready to install na ito mga kamatik. Okay, so yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at sa inyong pagsubaybay sa aking channel na ito. At shout out sa ating mga subscribers at saka silent viewers. Maraming salamat ulit sa inyo.
At shout out sa ating mga kaibigan na mga vlogger katulad ni Maninoy White at ni Labugay TV. Shout out sa inyo. Yung iba ay hindi ko na maisa-isa dahil wala akong listahan. So ako'y nagpapasalamat sa inyo kahit na ganun. Hindi ko kayo masyadong maalala pa, pero sa mga susunod na panahon siguro gagawa tayo ng listahan para sa shoutout. So yun, hanggang dito na lang mga kamatik. Have a nice day. Keep safe. God bless. Maasalam.